Hello guys, good morning. We're here sa aming condo unit sa Leaf Residences and it's another Saturday sunny morning. I'm with my wife and ito, lakad-lakad tayo. Yes, good morning. Ito, syempre exercise, walking tayo, stretching. Ayan. So, ito ngayon umiikot lang kami sa paligid ng aming or ng Leaf Residences, no? Kasi malawak naman dito and safe naman. So ideal na makapaglakad-lakad dito sa paligid. Ayan, medyo ilang minutes na rin kami dito naglalakad. And I think it's already 8 o'clock in the morning, no? So, medyo mataas na rin yung araw. So, pupunta tayo ngayon dun sa pool area, no? Kung saan um, medyo mas dilim para mas makita natin or mas makapag-walk pa tayo ng ano. Medyo init kasi right now, hindi na ideal. Okay, so sama kayo sa amin ni wife. Ayan, so pakita lang natin yung background natin sa hawak mo. I'm not sure if it justifies yung nung camera namin yung paligid pero yes, ito po yung aming pool area, no. So as you can see, malawak siya. Pwede lakaran. So hindi pa yata pwede gamitin niya sa hawak ko. Huwag mo muna hawakan. Ay, galawin niya. Baka masira mo. Ayan, sige po. Pagbigyan po ang bata. Ayan, pahirapan mo yung sarili mo. Outdoor gym daw to. Ayan. Oh, gusto mo mag-ladder ka pa? Ayan, may ladder po dito. So, guys, ayan. So, parang outdoor playground to ng lugar namin, no? So, I think this is the first time na mag-vlog kami ni Wisis na um, naka-voice kami, no? So, yeah, just wanted to take this opportunity din sa ating mga subscribers and future subscribers na magpasalamat kami, no? Ayan. Pasalamat ka sa asawa ko sa ating mga subscribers and mag-hello ka na rin sa ating mga future subscribers. Thank you! Ayan. Like and subscribe! Yan. Diba? So, ayun guys, tara, lakad pa tayo, no? So, we can show you more and maybe we can, what do you call this? Share some things na about ourselves din kasi this is like an intro vlog for us. Currently, ito, sa aisle, sige. Medyo maganda dito sa aisle, no guys? Ayan. Ayan. So, lakad muna tayo guys. So, bale we acquired pala this our unit here in Leaf Residences, I think around 2019 ata, o 19, yes. Before COVID, or sorry, 2020 pala, no? So, that was before COVID. Or, I think during COVID yata. Sorry, can't remember clearly, no? Pero, yeah, around that time. So, nung time na yon ginagawa pa lang tong condo, yung condo mismo. And at that time, we were thinking how to invest, no? Yan, sorry, medyo maaraw dun. At saka naglilinis pa yata. So, balik tayo dun sa kabilang pool area. So, dalawa pala yung pool area dito sa lugar na to. Parang hallway connecting wall, hall. Ba yan? Aga-aga. Halatang di pa nag-aalmusal si sir. Dami na mali-mali sa sinasabi. Ayan. May available din dito ng outdoor CR. Yes. So may mga complete naman yung amenities dito, no. Ayan. So, upo muna tayo sa ako, gusto mo? Dito lang, walking. Walking lang. O, sige. Ayan. So, as I was saying so na-acquire namin yung aming unit dito around 2020, no.
So at the time, hindi pa siya na-occupied or wala pang nag-occupant, wala pang occupancy at that time kasi um, ginagawa pa. No? And kami ni wife at that time, naghahanap kami ng sort of pwede naming pagkakitaan, investment in the long run. No? And we have agreed and we found out na kaya naman namin siya kumbaga ma-afford with proper planning. Then syempre, hindi naman pwede bili lang tayo ng bili. And it's not a buying a condo is not a easy fit, I would say. So kailangan may proper planning. Kailangan alam nyo kung paano nyo babayaran na mas mabilis kasi you don't want to be paying the entire span ng loan nyo, no, as much as possible kasi parang dodoble na yung price niyan eh. So, as much as possible, gusto mo siya mabayaran na mas mabilis or mas maaga. So, ayun, naka-loan kami sa bank currently na itong condo unit namin. I think 15 years ako. Yes. So, 15 years. Ha? 10 yata. 10 lang yata. Atin lang ba? Not sure. Ayun, so, either 10 or 15, either of those. So, ayun, yun yung aming yun yung aming span of paying the condo unit. Ay, ito lang. Medyo tinanghali rin kami ni Mrs. ng gising. Kaya, maaraw na talaga. Limited na yung lakad namin. Kanina naman naglakad kami sa arawan, pero wala eh. Mainit talaga. Hindi na ideal. So dito na lang tayo sa loob, guys. And kami ni wife, mahilig kami mag-travel whenever there's a chance or opportunity. So normally nagbubook kami ni wife ng mga piso fare. Mahilig kami sa piso fare ni Cebu Pac. So Cebu Pacific pa ka naman. So yun. So yun, pagka may opportunity ng mga ganung sale, we take the opportunity and ayun. Nung kami nag-travel ng wife ko. And normally, minsan naman pagka talagang gustong-gusto namin puntahan yung isang lugar, pinubuk na lang namin na mas maaga para yung price of the ticket is hindi ganun kamahal. No? Iniiwasan din namin kasi na as much as possible yung magbubuk kami ng medyo may kamahalan. Ayan. So at least may idea kayo kung bakit kami parang ang dami mga travel sa aming mga vlogs, no? Or sa aming shorts sa YouTube, tsaka sa TikTok. Ayun. So kasi it's because we grab sale seats. Ayun. And then for ako, currently employed, full-time employee. So I'm an IT programmer, no. So I'm currently working from home. So one of the perks or benefits ng aking current job is to work from home, which is very nowadays very ideal and convenient, no. And luckily, I think that's one of the parang masasabi mong sabi nga ng ating Miss Universe dati is silver lining. Yan. One of the silver lining. Kaya yun, ayun, kasi nagkaroon ng opportunity to work from home. Actually, matagal na naisip even for me, before the pandemic hit, nag-work from home na ako, no. I think even before, mga 5 years na or more na nag-work ako from home. Around, if I'm not mistaken, 2013 pa lang yata nag-work from home na ako. So parang na lang din parang how would you say it, parang it's waiting to happen na lang din talaga na
magkakaroon ng work from home yung setup namin. And ayun, when the pandemic hit nga, it became more of an option talaga for everyone kasi bawal, hindi pwede basta-basta mag-travel, ang dami restrictions, di ba? So ayun. So today, meron kami magiging guest pala dito sa aming area, sa aming condo unit, no? Sa aming Airbnb unit. So mamaya mag-ano kami, maglilinis na kami, and we will have to vacate the unit para pumasok na yung or makapasok na yung guest. So ayun. So just want to share again our pool, no? Ayan. So sa mga um, mahilig mag-Airbnb dyan or mag-staycation, I will be leaving the link below for our or to our Airbnb unit para if interested kayo, makapag-book din kayo. Yan, picture daw kami ni wife. Yan. Medyo hagard-hagard na itsura, no? Excuse me. Ayun. Ulit daw, ulit, ulit. Ulit daw, isa pa. Yan. Yun. Tomorrow, no? We have plans pala or the plan tomorrow is the usual namin na ginagawa every Sunday is mag lalabas kami ni wife. Pero before we go out, um, which is we normally do grocery naman on the weekend, maglilinis muna kami dito sa condo unit. Ayan. Upo daw muna tayo. So I've said there, as I've said earlier, i-share namin yung link in the description to our Airbnb unit. So if you're interested or you're near or you're within the area and you're looking for a place to stay, no, short or long term, yun, you can just book our unit at Airbnb. Ayun. So ayun, as I'm saying earlier, kami ni wife on a Sunday, si Wisis kasi nag-serve siya sa church. Nagsiserve siya dito sa area namin sa Alabang. Meron siyang pinagsiservan na church dito. And every Sunday in the afternoon mass, nagsiserve siya. Picture daw kami. Ay, bakit din? Yung sa ano mo naman dyan. Picture lang kami guys. Ayan. Picture, picture. Daming commercial misis. Nawawala tuloy ako sa focus sa sabi ko. Anyways, yun, going back, yung every Sunday namin, we tend to go out and serve in the church. So, nagsiserve siya sa church as a commentator. Yun nga, dito sa Alabang. Um, and yan, usually every other week, I meet with my mom, no? So, nilalabas namin siya. And she does grocery as well on a Sunday. Minsan naman, yung gap na yon na every other week din na hindi namin minimit si wife, ay si mother ko is normally more of bonding moment namin ni Missy. So it may be something na pupunta kami ng Batangas or dito lang sa bahay. No? Maglilinis, ganun. Mag, gagawa ng mga edit ng videos para i-share sa TikTok and YouTube. Ayan. So, i-share ko rin pala yung aming TikTok account, no? Or TikTok link mamaya sa description box. So, tignan nyo na lang din. Ayan. Hindi na natapos ang picture ng asawa ko. Guys, pagpasensyaan nyo na. Hindi mahilig sa picture to. Ay, tingin ka.
Ayan. Yun. So, yan, on a weekdays or minsan habang si wife is unemployed, normally nag-aano siya. Talagang ina-emphasize mo unemployed ah. Na-visit ka ah. Ay, sorry. Oh, hindi. While well, the good side of that naman is siya yung nag-handle ng aming Airbnb, no? So, most of the time, siya yung nagipag-usap or rather siya talaga full-time hands-on sa pakikipag-usap sa mga guests namin, no? So, yun naman yung the good side of her situation at the moment. Ayan na, ginandahan ko situation na. Okay. Sige. Good. Ay, puputol ka sa camera, huwag kang gumanyan, sumandal ka. Tama na yung picture. Last na lang. Wait ka naman. Yun nang tapos yung picture. Yes, pasensya na kayo. Yan talaga mga misis eh. No? Anyways, ayun tuloy, nawawala na ako sa communicator. Ayun, as I was saying, no, yung sa Airbnb namin. So, siya yung nagmamanage, siya yung nagipag-usap. So if you find yourselves booking and chatting within the Airbnb for booking a unit sa amin, she'll definitely be the one na kausap nyo. So, kasi ako, I would say na hindi ko naman sinasabi hindi ako magaling makipag-usap with Pero guests or parang clients. gano'n na nga. Pero parang siguro it's a natural thing, no? Medyo pag sa mga sales yata or minsan woman prevails parang ganun, no, girls. So it's not that I don't like it, pero parang it's much better na si wife ang makipag-usap. And she's and she really likes what she's doing right now, and I'm really proud of her na ginagawa niya, and nakaka-proud din na how she handles our guests, no. And by the way, not to boast anything, she's a super host by the way sa Airbnb, and yes, yeah, Siyempre, 5 point. sa help ng aking gwapong-gwapong TikToker na husband. Sinasabi niya daw, kaya daw 5.0 yung aming rates sa Airbnb dahil doon dahil saan, sawa ko? Sa enormous cleanliness. So, ayun. So, yun yung contribution ko, no? Although, both of us has contribution doon, no? Pero ako kasi parang medyo ako sa cleanliness. Hindi ko maalala yung term, no? So, just comment it down below kung ano ibig sabihin. I cannot remember the term, no? So, excuse me. Yun. Medyo ako sa kalinisan. Sensitive ako na ayoko nakita ng maliliit na piraso ng kahit maliit na buhok lang yan, no? Or alikabok, no? So, ayun. Hindi ako comfortable. And syempre, since yun yung business namin ni wife na ginagawa or yun yung pinagkakabala namin, we want to make sure na yun, na-handle namin yun ng maayos. And hopefully, matuwa yung aming next guest. And ayun, medyo hindi pa kami nakakapag-almusal this time. Which is okay lang naman. So, mas maganda kasi syempre before you have breakfast, nakapag-exercise, not after, no. I'm not sure kung that's the ideal way. But for us or for me, mas mas feel ko na or mas preferred ka na bago kumain is maglakad-lakad, mag-exercise, pawisan, stretching. So, maramdaman mo na kumbaga in tune yung katawan mo before you start your day. So kumbaga sabi nga nila, 'di ba? You have to always start your day right. Yan. So kami ni Mrs. ako most likely morning person ako, no. So normally pag nagkaroon na ng liwanag, para na akong manok eh. Nakatayo na ako or nakadilat na yung mata ko. Hirap na ako makabawi ng tulog, guys. I'm not sure if pareho tayo, no. So yun most likely yung nararamdaman ko pag sa umaga. Hirap na akong makatulog ulit once I wake up. No? Minsan pag sobrang pagod yun, nakaka-extend ng tulog.
Ayan, lalo na weekend. Yan. Kasi syempre, it's our rest day, So, gusto natin bumawi ng tulog as much as possible and think about nothing but, relaxing. So, it's like a reset, no? Para at least before going back to work again on the Monday, ano ka na, you're clear na, clear na yung mind mo and syempre, it's good to start your week na maayos and your mind is clear of everything kasi mas makakapag-focus ka and mas magagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Kasi if you're thinking a lot of things, although syempre we cannot really, how would you say this, hindi mo siya maiwasan, no? Um, Ganun talaga eh, di ba? So yun guys, ano sa ako, meron ka ba bang gustong i-add or i-share? Magaling na TikToker ang asawa ko. I-follow niyo siya. Gusto niyo Ay, nako guys. affiliate siya. Marami siyang showcase doon. Kung interesado Ayan, kayo yan, sa yan. mga products Ayan, mo, yan. try Ayan. it. Ayan. Mga interesting things na makikita niyo. Ayan. And natutuwa ako sa husband ko kasi yun yung nagiging niya, kumbaga libangan kasi syempre ang buong araw na pag-work. So we need find ways how to entertain ourselves. So tutuwa ako sa husband ko, minsan may action-action pa siya, ng kamay, ng face, at mag-aayos talaga siya bago siya humarap sa camera. So, support natin siya guys. Matutuwa naman kayo sa kanya eh. Wala namang lugi. Diba? Kumbaga. Diba? Napaka-supportive ng wife ko, guys. Kita nyo naman, pinaplug ako. And anyways, Pero nakakamiss din mag-travel. Minsan just to share you, as of now, parang minsan, um, nag-iisip ako kung anong dapat kong gawin or ano. Pero may times kasi, syempre for almost 16 years, I'm working at corporate. So, parang minsan naiisip ko, pero sa support naman ni husband, is, morning. sa support ni husband is, na-enlighten ako kung ano talaga yung gusto ko, yung nagpapasaya sa akin. Kasi, in a way, we need to balance work life. So, with this, gumagawa naman ako ng way to earn income. So, not not like before na talagang babiyahe ako, lalakad ako, tatayo ako sa bus. May talent kaya ako guys eh. Kaya kong matulog basta makasandal lang ako sa upuan ng bus. Standing. Kasi siguro naging skill ko na yun dahil sa tagal na rin. So medyo nakaka-exhaust, mapapaiyak ka na lang sa hirap sa biyahe. And then syempre, pag uwi, minsan hindi lang 8 to 9 hours kasi 1 hour break. Normally, alis ako ng bahay, mga 6. Makakauwi ako niyan mga 10. So, wala naman yung overtime pay. So, kumbaga, kanya-kanya lang. Though, I enjoy naman the moment sa dating corporate world kasi you meet people. But, syempre, kailangan mo malaman kung ano pa talaga yung gusto mo. So, nasa na tayo, nasa age na as a millennials, actually, ako 40 na, yung asawa ko going 40 this August. So, we need to know kung ano ba talaga yung nagpapasaya. Life is so short, pero syempre, hindi lang tayo pepetics. Pero kailangan natin balansin yung mga bagay-bagay. Like, know our priorities. So, pero, hindi naman YOLO na YOLO. Pero, kumbaga, ngayon, since wala akong work, nag-adjust kami sa mga expenses. So, binawasan namin yung mga unnecessary things. So, like dati, nag-start naman ako from the scratch. Nag-working student ako to help my parents sa expenses. Naranasan ko rin lahat ng hirap ng buhay to earn money.
For now, I'm so lucky, napaka-supportive ng husband ko sa mga desisyon ko sa buhay. Pero I make sure naman na hindi lang ako aasa sa kanya fully. Kasi gusto ko rin naman to help him sa namin, sa journey namin mag-asawa. So, ngayon, nagtitry naman akong hanap ng work from home. So, I can maximize my time with him, sa family, and yun. Kasi, minsan, most of my time before is dedicated lang talaga sa work. Minsan, syempre, pag uwi mo, late ka na nga umuwi, dala mo pa rin yung in a way, stress. Lahat naman tayo na stress. Pero, yun nga, siguro, it's about time. It's about time na um, to have a change. Um, Sabi nga nila, the only thing constant is change. So, why not try this? Eh, di kapag at least we try. Actually, before naman ka nag-resign, syempre, in every step that you make, especially important step in our lives, no, you make sure you have plans. You use the alphabet, plan A, B, C, D, and E. So before she did that naman, we have a long conversation. I think it was months, no? So kaya nga lagi sinasabi ko rin earlier, especially for me na working from home, we're very fortunate that we have that kind of setup na hindi tayo nagta-travel kasi you're losing a lot of time na sa pag-travel, no? Especially for her, nanggagaling siya ng BGC. So, imagine the time na nawawala sa kanya in a day. So, minimum time travel niya, I think 2 hours, no? Pag minalas-malas, 3 hours. And especially pag papasok at pabalik, walang pinipili, no? It's either nakatayo siya sa bus or hindi. So, swerte pag nakaupo siya. Saka, But, yan. though yung walking, it helps kasi idea Yeah, naman yeah. talaga na everyday sa ating cardio is 10,000 steps. Though siguro ang struggle ko talaga, ang parang feeling ko it's not a normal thing. Is yung lalo na pag uuwi, pipila ka ng sobrang haba. Yung pila niya, mga 1 hour. So, minsan, swerte ko pag makasakay agad. Pero most of the time kapag nag-extend ako ng time sa office, pagod ka na nga sa isip mo, iniisip ka pa. Pero yung katawan mo, pag pipila ka, at malas-malas pag umulan na nakapila ka. Grabe, struggle is real talaga sa mga panahon na yan. Pero kumbaga, sa mga nag-uumpisa pa lang, siguro, yun nga, masasabi ko na maganda rin yung naging journey ko kasi naranasan ko yung hirap. Yeah, na, but we're not promoting guys na umalis kayo sa work or give up kayo. No. Dapat may tama yung sabi ng husband ko, may backup plan. Yes. You have invested, kumbaga nagplano, hindi siya one time na. There's always hardship. At saka may sacrifices na basta ang iniisip namin, since nag-decide kami dito, merong kumbaga kaakibat na consequences. Yes. So, you can't have it all. Pero, basta ang malaga, hindi kami nakakaabala ng ibang tao. Hanggat maaari, sabi ko nga sa asawa ko, hanggat kaya natin, wag tayo mang-aabala. Kasi, kanya-kanyang struggle sa life. Yes. Kumbaga, nasa sa inyo na lang kung paano i-handle yung situation. Yep. Pero, wag mo iisipin bakit siya ganun, pero hindi mo alam, baka hindi lang niya pinakita o vocal yung mga hardships. May mga kasi guys na parang masasabi ko, may mga taong magaling magtago or secret ng kanilang struggles, no. Like kami ni Mrs. no, siguro nakikita mostly ng mga families or relatives namin na parang okay kami. Hindi kami nahihirapan. But I think it's just because siguro sa dami na rin ng pinagdaanan, no. So parang I wouldn't say nasanay, pero parang the tough times built us. Yun yung masasabi ko siguro.
And that's why you appreciate every moment na or every step na nagiging successful ka or you're succeeding in life. Kasi you know what you've been through, alam mo yun, parang that's how life goes eh. So hindi siya instant eh, hindi siya walang shortcut guys, no, di ba? Alam naman siguro yun. You have to work yourself to what you want to achieve. So siguro masasabi ko what we have right now is not something na napanalunan namin or pinaghirap. Kung masabi, we're proud to say na talagang it's both of us. We built this. We both built it together, no, without asking anyone else to help us or ayun. Pero take note, hindi na, yung mga meron kami ngayon, not necessarily fully paid siya. Marami pa rin. Yes, yes. Marami pa rin kami utang, guys. Oo. Malakas lang ang loob namin mangutang. Siguro, minsan, akala ng tao, fully paid agad. For your information pala, guys, si Mrs. is an accountant and she's MBA. So she graduated masters, no. So pagdating sa money matters, siya ang siya ang advisor ko. Regardless of the course naman yan. Yeah. Basta, for me, naniniwala ako, basta meron kang goal, kunwari, kahit nag-start ako sa minimum wage, nag-working student ako, pero I'm proudly say na nakakaipon ako. Talagang kailangan lang talaga mga cravings siguro or kasi iaayon mo yung income mo dun sa ano mo, yung sa way of living mo, yung lifestyle mo, iayon mo kung kung paano yung earnings mo. Live within your means. Yeah, parang yun na nga yung sinabi ng husband ko din. Maganda din na kung may goal ka talaga, magtatabi ka savings, hindi yung puro expenses, paano ko ba uubusin? Yun yung mga minsan, So, guilty ako doon, guys. Guilty. Before kasi kami, I would just say, ikasal, or nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, just to share you a quick story, no? Hindi talaga ako marunong maghawak ng pera. As in, nobody told me or taught me how to save money. So, and siyempre, nung nag-aaral din kasi ako, medyo may mga bagay ako na gustong bilhin. Siyempre, well, kahit sino naman siguro na hindi natin nakukuha no, at the time. So, eventually, nung nakapag-work na ako, parang naging YOLO ako, no? Lahat binibili ko, pagkain, damit, no? So, lahat ng mga bagay na hindi ko nabibili noon, talagang talagang ubus-ubus yung sahod ko, guys, no? And then came in si Mrs. sa buhay ko, no. So she told me, no, talagang to the point na kinuha niya, guys, yung ATM ko. I surrendered my ATM, payroll ATM, no. So nakita mo naman yung outcome. yeah, Kasi, that was the turning point eh. Akala, hindi kami sobrang laki ng income na pumapasok. No, isipin nyo na lang, ito, that was 2011 nung naging kami, na masasabi kong minimum wager ako. Pero, ang ginagastos ko nun, may share ako sa bahay. Kasi, pananaw ko basta sa is, once na nakatira ka, talagang mag-share ka. And then, ang sahod ko no, naalala ko is 10,000 monthly. So, may tax pa yun. So, more or less, 8,000 nagiging take home ko. Pero for my 3 years of working there, nakaipon ako, kahit may share ako tapos yung bonus ko noon sa local bank is binibigay ko pang tuition fee sa kapatid ko. Pero nakaipon ako ng 6 digits. Kasi siguro talaga yung motivation ko, eagerness ko maka-help, makaipon. Kunwari, kaya naman lakarin, ko. Never din ako naka-experience ng taxi, hindi pa naman uso that time yung Grab. Tapos sa food,
babaon talaga ako, never talaga naman akong bumili sa labas. At hindi sa akin uso talaga yung, yun lang, hindi talaga uso sa akin yung mga inom-inom. Siguro naging ano ko na kasi parang inisip ko, um, yung savings ko talaga. At that time, after 3 years, nagtry ako, kasi hindi naman puro success story, nagtry ako na mag-review. 1 year din yun, wala akong work. Pero I'm proud to say na hindi ako nanghingi sa parents ko kasi yun nga, bago ako mag-resign, nagplan ako, nakapagkaroon ako ng savings ng 6 digits nga to support my um, designation. Kaso nga, unfortunately, yun nga, sabi ko nga sa'yo, hindi naman lahat success story. Hindi ako nakapasa sa board exam. So, siguro may plan si Lord for me. So, yun. But it's never too late naman. I'm not stopping her naman, Jaisi, kung if ever she wants pa rin naman, no. Kumbaga, it's never too late naman. Pero I think right now, iba yung focus niya, iba yung gusto niyang, yung goal namin, no. That's why hindi niya pa siguro naiisip na i-try ulit. Ayun. So, of course guys, hindi naman pwedeng puro ka na lang struggle, no? Kailangan balansehin mo, no? So, kami ni wife, ano lang kami, simple lang kami pagtipid mode kami, nasa bahay lang talaga kami. Load lang kami TV o naglilinis ng bahay. Kwentuhan, ayan. So, as much as possible, we tend to differ from going out. Kasi once you step your foot outside, alam mo yon, magpa-under ka ng sasakyan, gasolina yan. Kumain ka sa labas, mahina ka sa 500. So, alam mo yon, there's a lot of temptation going out. So kami, normally, on a weekday especially, namamalengke ko. Sumasamahan ako ni Mrs. mamalengke sa Alabang. So, ayun, namamalengke kami ng isda. Mahilig kami sa seafood ni Mrs. No? So, namamalengke kami doon. And then, Pero hindi mo naman iti-take away na nagta-travel din tayo. yes, Siguro yes, ang yes. masasabi ko, minsan totoo naman, minsan sinasabi nila natutuloy kapag hindi Yung plano. pinano. Pero, ang ano naman is, ako, ewan ko, for me naman, maganda pa rin yung mga bagay na may plano since magiging guide mo. Like, kunwari, pag magta-travel ka, hindi yung instant, tara, tapos spend, spend, spend. So, for me, budgeted dapat talaga lagi. Kasi, you never know. Kasi hindi naman natin alam yung panahon kung kailan magkakaroon ng emergency. Mm. Kasi, Yan. kapag Yan. kunwari, ngayon, balance lang, balance lang. Kaya nga sabi ko, kasi ako nagdaan din ako, siguro natuto ako sa parents ko. Doon naman talagang wala kaming travel. Bahay lang kami, talagang saradong bahay lang kami. Buti na lang may mga kapatid ako to para mag-entertain, kwentuhan, laro. Pero wala talaga kami. Pero hindi siya masyadong naka-help kasi for me, meron pwede rin kapag may mga Kasi syempre, hindi occasion. kasi siguro, we have to consider yung lugar nyo. Medyo crowdy, or parang crowded ba, I would say, na hindi siya ideal for little girls na lumabas, no? Unlike at my age, nung I was very young, talagang okay lang eh. Okay, kasi within the area, tapos syempre lalaki ko. Andun yung parang hindi ka mapakali sa loob ng bahay as a boy. Talagang for me gagawa ako ng paraan na makalabas ng bahay. But yeah, that taught me a lot of lessons din, no. That really helped me mold to what I am today. And I'm very thankful sa mga nagpalaki sa akin, no. Yan. They're not here anymore, but yeah, I'm very happy na they stayed with us while we were growing up kasi they're always there for us. Yan. Ayun. So, guys, I think masyado nang mahaba yung drama namin ni wife, no? For an introduction. So, ayun guys, maybe some of our videos or next videos will be about something na
paano namin na-achieve or paano namin na pundar yung mga meron kami, no? Especially sa our condo unit here at Leaf Residences. Lalo na si wife, maybe they'll be able to share you some financial tips din, no? Although, syempre, that would be still according to your knowledge, no? Hindi naman namin sinasabing that would be the perfect or expert scenario. But it worked for us. So, yun. So, I think that this is it for now, and we will see you guys on our next video. Bye-bye! Bye!